Hello mga Inday, good evening sa inyong lahat. So welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga Inday is alam niyo mga Inday, last vlog nag-film na ako mga Inday. Ngayon nag-delete ako ba sa cellphone ko kasi nga yung cellphone ko always na full. Tapos kailangan mo bumili ng nila MB, like sila ng mga $14, $2. Recommended para madagdagan yung MB ng cellphone ko para hindi siya ma-full ba. So ayoko naman nagdagdag mga Inday. So ang nangyari, nag-delete ako palagi ng mga photos and videos sa cellphone ko para hindi siya ma-full, para may ako sa mga next videos. Ngayon mga Inday, accidentally na-delete ko lahat yung inedit ko na na videos. Kaya mag-recreate ulit ako ng video mga za. Ayan. So anyway, for today's video mga Inday, samahan niyo ako mag-3D with me. Kasi nga night shift ulit tayo. Kagabi nag-night shift ako mga Inday. So night shift ulit ako sa isang week mga Inday. Kadalaw ako mag night shift. No. Ayan, samahan niyo ako. Yan ang pasok ko is alas 6 na mga Inday. It's already 5:30 na. Ayan. So anyway, shoutout pala to Ate Glenda Castle, my coworker mga Inday. Sobrang bait na Ate Glenda mga Zay kasi nga ang dami-dami niyang binibigay sa akin mga Inday. Like kasi naawa siya doon sa bag ko na white, di ba mga Inday? Gusin na kasi yun, parang madumihin kasi pag white madumihin siya mga Inday. Din tela siya. So binili ako na ate, unexpected. Mga Inday, binili ako. Ang ganda. Tapos ang ganda niya mga Inday. Tapos yung yung parang niya, ang ganda, gustong-gusto ko talaga. Kaya nung binigay niya sa akin mga Inday, hindi ako hesitate na gamitin agad. Pinalitan ko agad, ginamit ko. Ayan mga Zay. So ito yung work bag na natin mga Inday. So thank you so much Ate Glenda Castle, shout out. And then mga Inday, i-flex ko lang. Ito yung last vlog na na-delete ko. So kaya mga Inday, dumating na yung in-order ko sa my car kits, tinted sunscreen, and then my sunscreen tayo mga Inday. Tapos yung tinted sunscreen sa mga Inday, parang hindi ko masyado siyang nagustuhan ba kasi nga siya, nawawala lang din siya, hindi katulad nung dati. Ito mga Inday, pigmented talaga siya ito. Super pigmented siya. Pero ito, hindi siya masyado mga Zay. Pero subukan natin to. Tingnan nyo yung kinakalabasan. So mag-moisturizer lang ako mga Inday. Kaya all night tayo para rin na tayo mahagard ba. So ayan. So, nakalagyan ako ng moisturizers, mga zaman. So, ito ang gamitin ko mga Inday para makita nyo yun talaga. Pero you know what mga Inday, I love the sunscreen. Ito, gustong-gusto ko yung sunscreen nila. So, baka magamit natin ito mga Inday kung mainit-init na naman dito sa California. Itong sunscreen na to. So, this is not a sponsor. Pakita ko lang. Kasi gusto ko ang brand ng gusto ko ang brand ng Brilliant. So, ito mga Inday, na-disappoint ako ng konti kasi nga, hindi siya nagtugma sa face ko. Hindi siya nag-i-smooth sa face ko. Nawawala siya sa face. Ayan, so 2 dots ang gamitin natin. Ayan. O diba parang wala lang siya mga Zay? Ayan. Parang siyang organic. Ang amoy niya parang siyang mga yung mga organo. Mabango siya. Ayan, parang mentol ang amoy niya ba? O di ba mga Inday, parang wala lang. Nakita niyo ba? Di ba parang wala lang siya? Kasi nawawala yung niya. Hindi katulad ng isa. Ito, wait lang. Gamitin ko to ha. Tingnan nyo ito ha. Kasi akala ko naman ito mga Inday at saka ito. Same lang sila ng laman. So hindi pala talaga tugma. Di ba parang wala lang. So gamitin natin ito mga Zay. Tingnan mo. Kailangan na natin ubusin din to mga Inday. Saka tingnan mo ang layo, di ba? Ito sa parang white lang siya. Ito kasing isa parang siya brown. Oh, di ba? Nag-smooth mga Inday. Ayan yung sachet. So nag-smooth, ayan. Ayan, nag-smooth na siya. Then next, mag-blush on tayo mga Inday. Hindi naman kailangan, pero syempre, na din natin para may tayo. Hindi naman kailangan may sa gabi na eh.
Hindi na ako nag-uniform pag nag-night shift ako kasi wala nang mga visitors ba, wala na yung nagdadalaw sa mga residente. Kasi nga, ano lang, gabi na eh. So, wala nang nagdadalaw. So, kami-kami na lang, kaya di na ako nag-uniform. Nag-uniform lang ako pag daytime. Pag yung daytime ko. Blend ko lang yung blush on natin ng mga Inday na. Ano. Mag-girlash na din tayo mga Zay. Nagpatag tayo ng Lumify mga Day kasi nga minsan mapdi yung mata ko na. Mahapdi. Kaya naglo-Lumify ako mga Inday. Nagkapatak. So, ayun lang mga Zay. And then, mag-lip tint tayo. Bigay din ito ng Ate Glenda mga Zay. Natulog yung lip tint ko. Pag malamig, natutulog siya. Bigay din ito ng Ate Glenda mga Zay. Yung kasama ko sa trabaho. Ayan. Kilala niyo na sa Ate Glenda mga Zay. Ha? Ang dami niyang binigay sa akin. So, ayan. So, ganyan lang mga Inday. And then, magbibihis na ako. So, mag-long sleeve lang tayo for today's video. And then, pajamas mga Zay. Kasi nga night naman. So, wala na makakita sa atin. Ayan. Pwede lang hindi mag-uniform. So, yun lang. So, yung mga Inday, baonin natin to. Baonin natin to mga Zay. And then, of course, ito yung ano ko. Ito na yung itsura ko mga Inday. Ayan. So, ganyan lang itsura natin. Mag-ipit lang pala ako ng buhok. I already bought my mother-in-law for the gift to her and she and also I can give to Anne. I wish she likes it. The green. So yung mga Inday, ito yung aura ko. Ayan. And of course, dalhin ko ito mga Inday. Nagdala ko ng bathrobe kasi nga malamig. So, malamig paggabi. So, nagdala ko ng bathrobe. So, ayan lang. Pauwi na kami. Papunta na kami. And thank you so much mga Zoe. And tara! So, yung mga Inday, alas 5:30 pa lang ata. Pero tingnan nyo, sobrang dilim na. Sa labas. Ayan. So, who is this? Oh, our neighbor. Ayan. What? What is this? You have let's. Daming ano ni uncle ninyo? Grr. This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you never wanna share tonight. See you later. Tonight. If the So, hayo na mga Inday, andito na tayo ngayon sa facility, as you can see. So, ang ginagawa ko mga Inday, pag nag-night shift ako, pagkadating ko sa facility, then, i-check ko lahat yung mga residente one by one mga Inday. Ayan, kung maayos ba sila, ayan, kung baka naman, like, pinapaayos nila yung ulo nila sa mga unan, ganyan. So, kailangan mo nila i-check bago ka pupunta ng kusina, preparing for their meds. Kasi nga mga Inday, 8 ng gabi, their night meds i-prepare ko para ipapainom sa kanila. Then of course yung iba mga Inday nagre-request ng eye drops, so piniprepare ko din yung eye drops nila. And then ayan mga Inday, easy na lang sa akin kasi nilalagay sa mga dyan sa mga jar na yan, malilit na jar yung gamot kasi nga inaayos na ni Ate Glenda yan before. Inayos na natin Glenda pag ilagay na niya sa ganyan para easy na lang sa akin maglagay dyan sa mga maliliit na jar na nagaya ng gamot mga Inday kasi nga hindi ko pa alam talaga masyado yung gamot, yung mga pangalan, yung mga tinitik nila. So, si Ate Glenda talaga yung nagmamanage lahat ng
mga gamot mga Inday. And while I preparing the meds, Ate Glenda, she's there watching me and kung tama ba yung mga ginagawa ko mga Inday. So, ayan, as you can see, tinitingnan ko talaga yung pangalan mga Inday na make sure talaga sa kanila talaga yung gamot kaya para hindi tayo ma-wrong. Ayan, so far mga Inday, nakuha ko naman. And as you can see, yung mga naka-display dyan mga Inday, yung mga eye drops niya ng mga residente kasi nga, gusto nila ng eye drops. Ayan. And then, of course, thickener mga Inday. Kailangan nila, yung mga tubig nila, nilagyan na ng thickener. So, i-prepare ko yan. And then, yung isang residente dyan mga Inday, kasi nga hindi na talaga siya makaswalo ng gamot. So, nilalagay ko ng apple sauce at saka yung gamot niya, i-melt ko doon sa apple sauce, then ipapakain ko sa kanya yung mga in the apple sauce with gamot na yun. Ayan, then tubig. So, ganun lang ang proseso mga Inday. Kaya nag-alarm ako. And then after this, yun lang, mag-ayos na ako ng higaan ko and antay na lang sila mag-bill for their, if ever magpipi sila or magdudumi or nagbinhod ba ang mga tiil, yung mga tiil nila ba, kasi Tagalog sa binhod, basta nagbinhod ang mga tiil. So, yun na lang ang antayin mo kung magbibel sila, kung magpapachange sila ng pwesto. So, hayun mga Inday, after ko nag-prepare ng meds, kasi nga, antayin ko pa yung eksaktong oras talaga para ibigay sa kanila yung meds. So, nag-alarm na ako dyan mga Inday. So, while I waiting my alarm clock, inayos ko ng higaan ko mga Inday kasi dyan ako maghihilata while waiting to our residents kung magbibil sila if in case needs ko. Kasi ang ibang residente mga Inday, nagpapachange ng pwesto, nagpapaayos ng paan nila. Of course, the main is yung nagpipi sila and nagdudumi mga Inday na kailangan kong i-change yung mga diapers nila. And then, kailangan ko din silang i-check always and always mga Inday. And i-drain yung mga urine output nila kasi iba nakakatheter. So, ayun lang. So, ayun ang mga Day. Tapos na ako nagbigay ng med sa kanila and after that, higa-higa na lang, then antayin mo na lang sila mag-bell kasi nga tulungan mo sila mag-pee, ganyan, or tatayaman sila, or kailangan nila mag-change ng pwesto, ganyan, kasi minsan sila yung sumasakit yung mga legs nila ba. So, i-transfer mo yung pwesto nila o i-change mo yung pwesto nila. Antayin mo lang sila mag-bell. Ganun lang. Tapos i-report sa aming boss, mga Inday, kung ano ang mga nangyayari sa night. So, yun lang. Thank you so much. At inaantok na ako mga Inday. Charot. So, ayan mga Inday. Tapos na yung natin, night shift. And pauwi na ako. So, ayan lang. Sa Tibanji. Face mask. Sikilagay mo lang dyan. Bye. See you later. 3. So, ayan mga Zay. Pauwi na tayo. Si Uncle ninyo, sinundo ako, ayan doon. So, anyway mga Inday, yung last vlog natin, may nag-comment doon na, nang bash na naman siya mga Zay. I think, lumaki siya dito sa Amerika. And kaya hindi niya naintindihan yung, trademark na mga Inday. Sabi pa niya mga Zay doon na, pero basahin ko yung comment niya mga Inday bago tayo mag-react. Sabi niya kasi doon sa ibang comment niya na, pag mo daw, ko daw, kasi tawag doon? Bakit ko daw tinatawag yung mga audience ko or kayo ng mga Inday para daw tinatratok kayong katulong or mutsa-tsa daw. Named sa pagtawag ko daw sa inyo ng mga Inday, parang parang katulong daw ang tingin ko sa inyo. So, hindi naman nakakatulong ang tingin sa kanila. Ang gusto kong itawag sa akin mga Inday kasi nga that's my trademark. Hindi ko sinabing na Inday is katulong. Diba napaka low class ko daw, sabi niya ganyan. Ayan si uncle ninyo. Peace. Yeah, you did that? No, just like that. Hello. Peace. That's cute. Peace. Yeah. So, ayan mga Inday, pauwi na tayo. Say. She said I'm a low class, and then she said that don't call your subscribers
subscribers or don't call your audience as mga Inday, because if you can call them mga Inday, that means you call them as a housekeeper, nanny. Yeah, but I thought that was the last one said that. Yeah, it's what I mean. Yeah, and this is a new one? No, that's not a new one. That's the Same one? same one. But the last time. someone else said something? No, not. So it's just one? Yeah, just one. I thought you already No, not yet, because applied for I it. deleted that videos. Oh. I need to recreate again. So, ayun lang mga Inday. Silibio. Matulog na tayo pag uwi sa bahay. Mag-sleep na tayo. Minsan nga papunta ako dito sa simbahan banda. Ang daming bulaklak mga Inday. Mamitas tayo ng bulaklak. Umulan kasi kaya fresh yung mga flowers. Pupion Taster's Choice. Tapos sinabi pa niya doon mga Inday na, wait lang, basahin ko yung niya Basahin ko yung sinasabi niya mga Zay. Sasagot tayo doon sa nag-comment. Ayan. So sabi doon sa nag-comment mga Indes, ang pangalan niya is Light Worker 4139. Sabi niya ganyan, mali yung title mo, sabi niya skincare yung labas. Mali-mali pa man yung mga chat niya. Masyadong mabasa. If you want to disclose about your pay or income, sana pag-aralan at alamin mo kung ano ang privacy rights. Sabi niya ganyan. Di ka ba sinabihan ng asawa mo kung anong dapat? Do not disclose or talk about your finances online or in open. Marami ka pang dapat alamin dito sa Amerika. Sabi niya ganyan. By the way, sabi niya, napaka low class naman ang tawag mo sa audience mo, mga Inday. Is anonymous to atsay, utusan. Hindi ganyan yung mga audience mo. Iangat mo ang level mo dahil you are already here in the States. Okay, so she sounds very arrogant, like, you know, siya yung mga yung mga pag-uwi sa Pilipinas, parang gusto siya tingalain, siya yung klaseng tao na pag-uwi sa Pilipinas dapat purihin, ganun, kasi nga dinadaw niya yung yung tao na yung mga taong tawag nito, yung mga taong parang sa pinakababa pa lang. So anyway, tanungan kita, Dai. First of all, in my past vlog, I not saying or I not disclose, di ko sinabi kung how much my income. Kung napanood mo yung entire video, wala akong sinabi na yung magkano ang sahod ko or income ko sa sa trabaho ko. Ayan. Sa sa dito sa facility kung saan ako nag-work as a caregiver. Di ko sinabi. Second one, ang purpose ko doon, kaya sinabi ko yung yung mga ginagastos-gastos ko, it's because nagpagawa ako ng sementeryo ng parents ko. Ayun. Kasi nga sa sobrang tagal na panahon, ngayon ko lang napagawa yung sementeryo nila mama na natambakan na ng mga Inday, natambakan na ng mga damo, as in yung mga, alam mo yung mga gabi-gabi mga Inday, natambakan na siya, marami na nakagapang na mga damo. So pinalinis ko yun, semento ko ulit, then pinalagyan ko ng bahay, mga Inday. Then sinabi ko doon na almost 50,000 nga yung nagastos ko, which is true. Ayan, di ko sinabing 50,000, yun na yung ko salary. Di ko sinabing ganun, Day. And then, second one, alam ko naman yun, na hindi dapat sasabihin sa social media, yung yung magkano mga kinikita ko or pero yung YouTube, siyempre sasabihin ko talaga, no? Pero yung sa trabaho ko, hindi ko talaga sasabihin yun kasi nga privacy talaga yun. And kahit bobo ako, hindi naman siguro ko ganun kabobo para sabihin or i-share, Day. And third one is, I'm so proud to myself because I have my job now. At saka natitreat ko na si uncle ninyo, mga Inday. So, like for example, if they want DoorDash, pagkain, ganyan, ako na bumibili, or I treat him date sa labas, ako na magagastos ng pang-date namin ba, or even sa mga pagkain, ako na nagagastos, ganyan. Kasi sa angkulin yung mga Inday, kuripot sa sarili niya, to be honest. But pag adating sa akin, waldas siya ng waldas kung anong gusto ko. Pag sabihin ko, love, I need this, he buy it.
bibilhin niya kaagad without hesitation, without sabihin na hindi bibilhin niya kaagad mga Inday. Kaya para naman makaganti ako sa kanya, like what I said in my past vlog, na makatrabaho ako or mag-income na ako, lilibrehin ko na si Uncle Ninyo, which is tinupad ko talaga kasi nga para naman fair, ganyan. Kasi hindi kasi ako tulad ng iba na gold digger or nagdidepende lang sa asawa kung anong kita o nakakahilata lang dyan, ganyan, nag-aantay lang sa asawa kung kailan bigyan o ganyan. Kasi nga mga mayaman nandito sa Amerika, like you na nag-comment, mayaman na kaya hindi na kailangan ng ganyan. Kami nga mahirap lang dito, so kailangan talaga namin tulungan ng asawa ko, and kailangan namin para maiahaw namin yung buhay namin dito sa Amerika. And of course, and then fourth mga Inday, panglima, sinabi ko doon, Day, na tutulungan ko si Uncle Ninyo bibili ng bagong sasakyan kasi nga itong dito mga Inday, kung wala kasang ulan, yung dito banda, nagliliking siya, lumalabas yung tubig dito, nababasa kami dito, basa lahat yung upuan. Kaya kailangan talaga namin ang bagong sasakyan mga Inday na Tacoma na second hand. So yun yung kailangan namin mga Zay. Are you go with it? Okay. The momentus over. That seafood you guys got that time? Yes. We can get those. Yeah, sure. In Ronald Park, I think. Well, ask today at 3. Yeah. So ayun mga Inday, yun talaga yung pinramis ko dito. Kasabi talaga niya, labang ipon pa tayo bago tayo bibili ng sasakyan. Kasi ako mga Inday, excited na kasi ako na may bago na sasakyan mga Inday. Kasi nga, pang work ni Uncle Ninyo yun at saka sira-sira na din yun. Tapos imagine mga Inday, $100 for 3 days lang sa gas. Hindi ka maloka, hindi ka ma-stress, sobrang gastos. So mga Inday, dito na sa bahay, magbihis muna ako. Kaya inaantok na ako mga Inday, kaya ba nag-night shift tayo. So ipatuloy ko na lang yung ating kwento. So ipatuloy ko na lang yung kwento natin mga Zay. Wait lang, magbihis lang ako ha. Wait lang. I love you. I'm gonna go see your friend at the bank because usually when you have a check, like they hold it for 3 days to make sure it's good before you can get money out. Really? So if I go see her, I'll tell her to look at it and clear it right away, so then we can order your stuff. Love you, bye. Bye, I love you. See you later. So ayun na nga mga Inday. Sana ba ako? Nawala na ako, no? So, yun nga, nagplano kami ni Uncle Ninyo na bibili kami ng sasakyan nga, yung second hand mga Inday na Tacoma, ayan. So, dyan lang sa mga 500 ata yung monthly niya ba? Ganun. Pero nagre-research pa sa Uncle Ninyo. So, bahala ko sana mga Inday, ngayon na ba, kasi nga, diba, may konti na akong ipon, tulungan ko na sana siya. Sabi niya Uncle Ninyo, wag muna ngayon, kasi nga, maray sunod-sunod pa siyang bills dito sa bahay. Ayan, so sabi niya ganyan, mga next year na lang mga Inday, hindi kami sure. So baka dyan sa mga June, July, ganyan. So sana mabili ng mga Inday kasi nga naawa na ako dito. Kasi nga palaging basa yung upuan namin dahil nagliliking nga yung sasakyan namin mga Inday. Kasi yung sasakyan ang kulay niyo matagal, luma na talaga. Tapos magastos pa sa tawag nito, gas. Imagine mga Inday, $100, 3 days lang. So, di ba? Magastos. Then, araw-araw pa akong hinahatid niya kunin sa trabaho. So, magastos talaga. And then, so yun lang naman yung sinabi ko mga Inday about doon sa sasakyan na gusto namin bilhin. And then, sinabi ko din kay Uncle Ninyo na kalahati sa akin, kalahati sa kanya. Kung yung down payment mga Inday. So, kalahati sa kanya, kalahati sa akin para mabili na natin yung sasakyan. Pero sabi ng Uncle Ninyo, mag-antay lang muna para makuha na natin yung kasi nga marami pa siyang binabayaran. Pero ako mga Inday, totoo lang, gusto ko akuin na ba lang yung down payment, kaso ayaw niya mga Inday. So ganyan si Uncle Ninyo kabait. So hindi ko yung tinatake advantage. Ayan. And also dahil hindi man ako nagmamayabang dito na tawag nito na about my salary, hindi ako share ko lang naman yung parang nasayahan mo lang ako, and then na proud ako sa sarili ko ng konti na nalilibre or na-treat ko na si Uncle Ninyo. And so anyway mga Inday, may yung comment niya naman na last na sabi niya ganyan na wag ko daw kayong tawagin na mga Inday, low class daw, napaka low class ko daw kasi tinatawag ko yung mga Inday, and para daw kayo mga muchacha or makatulong ganyan. So
I think hindi siya hindi siya Bisaya. So alam mo day, pag tawagin kasing Inday sa amin in mga Bisaya. So mga Bisaya dito, shout out sa inyo mga Inday, mag-comment kayo. Pag sabi mo kasing Inday, it means girl, babae. Ayan, Inday ang tawag sa amin mga Zay. So like for example, sa Pampanga naman, for example, kung hindi mo kilala yung isang tao, ang tawag mo doon Che or Jo, ganyan. Je or Jo, ganyan. Che, ganyan. Che, ganyan. Ang tawag sa kanila. So, kay Bisaya man kami, day, Inday ang tawag namin. Which is, yun ay yung trademark ko kasi I'm Inday. So, that's my trademark. Hindi porket tinatawag kong mga Inday or tinatawag ko ang Inday ang sarili ko is katulong na ako. Yes, I'm proud to be katulong for 10 years. I'm very, very proud that I'm katulong for 10 years. And, and then I'm not, at saka katulong is marangal din na trabaho, but I am not saying na porke tinawag ko yung mga audience or yung mga subscribers ko na nag-follow sa akin mga Inday, tinatrato ko na katulong. Alam mo yung mga Inday, alam mo day, mga mayaman yung mga subscribers. Sa totoo lang, mga mayaman yung subscribers ko dahil hindi ko sila dinadown. I'm very proud of them kasi nga naiintindihan nila ako. Alam mo ba day, ang dami nilang mga binibigay sa akin kahit hindi ko man sila kahit hindi ko man sila talagang kilala, and then nagustuhan naman nila yung videos ko. Sobrang bait nila. Ayun, pinapadalan ako nila ng daming package na mabilang na package. So ang dami. So ayan, so nagustuhan nila ako mga day kasi kung na-offend man sila sa sinasabi kong tinatawag ko sila mga Inday, edi sana i-block ako nila or unsubscribe or hindi na sila manood ng videos ko. But they are always there, and then they message me kung okay lang ako, especially pag hindi ako nakapag-upload. Nag-message, Inday, okay ka lang ba? Ba't di ka nag-upload? Ganyan. Sabi ko, okay lang ako dahil medyo busy lang sa trabaho. Ayan, so ganyan kabait yung mga subscribers ko dahil ikaw siguro, baka bago ka lang dito sa ko, YouTube. Kaya hindi ka pa siguro nasanay. So anyway, yun lang, share ko lang naman. But anyway, if you don't like my trademark Indays or mga Inday, then unsubscribe me and block me. That's easy. So hindi na ako dadaan sa mo ba, sa news, sa wall ng ng TV or ng cellphone mo. Just block me. Ganun lang para walang I cannot. English na naman ang bayot. So para di kita mabigyan ba ng sakit sa ulo. So ayun lang. But for now, mga Inday, I'm going to sleep now because I'm so tired mga Inday. Hindi ako natulog kasi all night. So matulog tayo all day today mga Inday. And anyway, thank you so much mga Inday, and I love you all. So see you in the next vlog. Adios mga Inday, and God bless.